Okay, let's go. Hala, pinakalimutan ako. Kunin ko lang yung magic wand. Magic wand ko. Saglit lang ha. So guys, magte-teleport pala ako, pupunta ako dyan ha. Tingnan nyo ha. Yon, nandito na ako, 'di ba? Sabi ko sa inyo, nandito ako eh. Isang ganun ko lang, love you, chismosa, 'di ba? Dito na agad ako sa pwesto na 'to. So, yon. Yon oh. Yon, alay ko. What's up sa YouTube? So, yun oh, nandun ako kanina. Oh, tapos nagano ako. Hinanap ko lang yung ano ko yung ano ba, nawala ka lang. Hinanap ko lang yun ako yung magic wand. Tapos, syempre, pag magte-teleport ako, kailangan, may magic ako, kailangan. Love you, chismosa ako, na magte-teleport ako, dito kagad ako. Kailangan yung magic wand ko. Di kagana yung magic ko, wala akong magic wand eh. So, yun, nandito na ako ngayon. So, yun. Let's go start! Hello sa inyo YouTube! Welcome to Mike's TV. Eto na naman ulit, tignan nyo naman yung costume ko. Actually, sa anak ko to eh. Sa anak ko tong babae. Ito yung costume na nung last year. Ito yun. Harry Potter. Yung nakarang tag ito. 2023. Nakatag ito. Naka-Squid Game kami lahat. Tapos pinagkaguluhan kami sa may yung trick or treat. Pinagkaguluhan kami ng mga bata sa may mga nagpa-picture pa yung mga nagpa-picture pa sa amin. 10 kaming naka-Squid Game costume. Kaya agaw pansin kami sa mga nag-trick or treat sa mga tao. So ayun guys, ulit mabilisan lang to. Araw na Itim by Nebkero Labandera Horror Story, Tagalog Animated Horror Story. Hindi sa akin dun channel na to. Nangiram lang ako. So please subscribe kayo kay Nebkero. So guys, play na natin to. Let's go! Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa channel ng isa sa mga narrators natin sa Shadow Weavers. Ito po si Midnight Man Tagalog Horror Stories. Bale, nag-i-start na rin po siyang mag-upload ng mga animated horror stories sa channel niya. Last na check ko, 3 na yung animated horror stories niya. Dalawin niyo po mga kapasta, siguradong magugustuhan niyo yung content niya. Muli po, Midnight Man Tagalog Horror Stories. Nasa description po at comment section ang link para sa channel niya. Suportahan po natin mga kapasta. Maraming salamat po sa inyo. Araw na Itim. Grabe, no, meron bang araw na itim? May araw na itim ba guys? Isa lang meron no? Siyempre animated naman talaga. Meron yan. Gawa niya yan. Hindi kinaya. Magandang gabi po Sir Neb. Kilala po ako sa amin sa pangalang Matilda. Isang certified labandera sa aming lugar. Hindi ko po kinakahiya ang aking trabaho dahil yon ang bumubuhay sa pamilya ko. At sa trabahong yun ko rin naranasan ang kababalaghang hindi ko na makakalimutan. Nangyari po yun nang mamasukan ako sa pamilya Hernandez. Babae pala. Parehong Story ng negosyante babae. ang mag-asawang Hernandez. Subalit, nang maaksidente ang amo kong lalaki, ay naging baldado na ito. Ang amo kong babae na lang ang nagpatuloy ng negosyo nila. Ramdam ko po na hindi matanggap ng amo kong lalaki ang kanyang sitwasyon, na nananatili na lang sa wheelchair. Ilang beses ko po silang narinig na nagtatalo. Gayunpaman, hindi naman nagbago ang pakikitungo nila sa akin sa kabila ng kinakaharap nila na problema. Pareho pa rin silang mabait sa akin at palabigay ng kung ano-ano.
Hanggang isang hapon, habang nagda-dryer ako ng mga nilabhan ko, ay nagulat ako nang makita kong nakatayo sa pintuan ng laundry area ang amo kong lalaki. Ano ba, nasa wheelchair Napatingin siya? agad ako sa mga paa niya. Sabi ko, "Sir, nakakatayo ka na pala." Hindi sumagot ang amo ko. Napalingat ako nang matapos ang pag-ikot ng dryer. At sa muling pagtingin ko sa amo ko, ay wala na ito sa pintuan. Walang niya. Nagtaka talaga ako noon. Okay. Matapos ang ginagawa ko, ay pinuntahan ko si Sir sa madalas niyang pwestuhan doon sa may terrace. Wala siya roon. Hindi ako mapalagay sa nakita kong pagkakatayo niya Nakita nito, doon sa may pintuan kanina. Kaya sinilip ko ito sa kanyang kwarto. Napasigaw na lang ako, Sir Neb, nung makita ko yung amo kong lalaki na nakalaylay na ang ulo mula sa kanyang wheelchair. Nasa kamay pa nito ang isang botelya na siya marahil niyang ininom para wakasan ang buhay niya. Ay, lason. Sir Neb, iniisip ko pa rin hanggang ngayon kung talaga nga bang nakatayo ang amo ko at napuntahan ako sa laundry area o multo na lang niya ang nakita ko. Ang sabi ng amo kong babae, marahil ay namaalam lang ito sa akin bilang matagal na nila akong labandera. Sobrang naawa ako sa amo kong yon. Napakasipag niya, Sir Neb. Kaya siguro hindi niya kinaya yung pagiging baldado niya. Marahil pakiramdam niya ay wala na talaga siyang silbi. Kaya napagpasyahan niya na lang na magpatiwakal. Yan ang wag gagawin, yung magpapakamatay. Yan ang wag gagawin. Tandaan niya. Kahit gaano kayo ka-depress, wag niyo gagawin yan. Aling Luz. Sir Neb, good morning po. Pakitago na lang po ako sa pangalang Andoy. Meron po kaming labandera na kapitbahay labandera, lang din no? namin. Mailap po siyang tao. Hoy, yung labandera, ayos yan Kasi magandang trabaho yan, maayos na trabaho yan, matinong trabaho yan, marangal yan. Kundi wala para sa mga tamad maglaba, trabaho kayo ng labandera, bayaran nyo na malaki, hindi yung pabayaran nyo na maliit, mga 200, 300, kulang yun. Mga 1,000 dapat, kasi kusot ng kusot yan Pero na lang kung sa laundry May mga kwento po tungkol sa kanya na siya raw ay may lahing engkanto. Siyempre po hindi namin yun pinaniniwalaan. Para sa amin, sabi-sabi lang yun. Dahil nga sa pagiging mailap sa tao ni Aling Luz. Basta sa amin ay mabuti siyang labandera. Ginagawa niya ng maayos ang trabaho niya at hindi rin siya mataas sumingil. Isang araw po ay hindi dumating si Aling Luz. Walang maglalaba para sa amin kaya napilitan akong puntahan siya sa kanila. Ilang beses akong kumatok kahit nakabukas naman ang pinto. Pero walang sumasagot kaya nagpasya na akong pumasok. Nagpalinga-linga ako sa loob ng bahay at napansin kong wala silang masyadong gamit. Tanging lamesa at bangko lang. Nakakapagtaka. Nakita kong may pintuan sa likod. Doon ako dumiretso. Napahinto ako at napatago nang makita ko si Aling Luz na nakatalikod at nakaharap sa isang puno na sakop ng bakuran nila sa likod. Hindi ko maunawaan ang sinasabi niya. Parang ibang lengguwahe. Basta isa lang ang nasisiguro ko. Kinakausap niya ang puno. Hindi ko maiwasan na hindi makadama ng takot. Kahit gusto ko siyang kunan ng video o picture man lang, ay nagdalawang isip ako. Nag-alala ako na makuha ko ang atensyon niya. Baka nga totoo ang sinasabi ng mga kapitbahay na may lahing engkanto si Aling Luz. Kinabahan ako nang mapalingon si Aling Luz. Grabe yung pawis ko noon, Sir Neb. Habang nananatili akong nakatago at halos hindi na humihinga. Nung muli siyang humarap sa puno, ay napagpasyahan kong dahan-dahang humakbang palabas ng kanilang bahay. Nakabalik naman ako ng ligtas sa bahay namin
Wala akong pinagsabihan kahit kanino sa nakita at narinig ko. Natakot kasi ako na mabalikan ako ni Aling Luz. Nakiramdam muna ako. Pero sa totoo lang ay nag-iisip na ako ng pwedeng ipanlaban sa kanya kung sakasakali na gumawa siya ng hindi maganda sa akin o sa pamilya ko. Pero hanggang ngayon, Sir Neb, ay nananatili namang maayos ang trabaho ni Aling Luz sa amin. Ganon din ang kanyang pakikisama. Kaya naisip ko, kahit siguro saang lahi pa siya nagmula, Bait kung naman mabuti naman siya, Oo. ay ayos lang sa akin. Tama. Tama yon. Good job, sir. Good job. Hindi ko intensyon. Magandang araw po, Sir Neb. Isang karanasan po na may kinalaman sa aming bagong labandera ang gusto kong ibahagi sa inyo. Siya po si Aling Iska. Madalas po kaming dalawa ni Aling Iska ang naiiwan sa bahay tuwing araw ng Biyernes at Sabado. Ito po yung araw ng paglalabada niya sa amin. Ang papa at mama ko naman ay parehong nasa trabaho. Isang beses habang umiiyak ako sa sala ay nilapitan ako ni Aling Iska. Sabi niya sa akin, palagi raw niya akong nakikitang umiiyak. Tinanong niya ako kung bakit, dahil wala naman akong ibang mapagsabihan ng nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Kaya napilitan akong magkwento kay Aling Iska kahit hindi ko siya masyadong kilala. Sinabi ko sa kanya ang mga sama ng loob ko sa boyfriend ko na siyang dahilan ng palagi kong pag-iyak. Awang-awa sa akin si Aling Iska. Sabi niya, tulad din daw ako ng anak niya na palaging pinaiiyak ng boyfriend. Pero wag daw akong mag-alala dahil hindi na ako iiyak, kaya ubusin ko na ang luha ko. Nahiwagaan ako sa sinabi niya, pero hindi ko na ito inusisa. Makalipas ang ilang araw, Sir Neb, ay nabalitaan kong namatay ang boyfriend ko. Sabi ng mga kamag-anak ay bigla na lang daw na may lumabas na dugo mula sa ilong nito. Pagkatapos ay nahimatay at saka naman naglabasan yung mga hindi nila kilalang insekto mula sa bibig niya. Nung isugod daw sa ospital ay wala na itong buhay. Napatulala ako, Sir Neb. Napaisip ako kung may kinalaman ba si Aling Iska sa nangyari sa boyfriend ko. Pinuntahan ko si Aling Iska. Gusto ko siyang kumprontahin sa nangyari dahil kahit ganoon ang boyfriend ko ay hindi ko naman hinangad ang kamatayan niya. Pero wala na sina Aling Iska sa tinutuluyan nilang bahay. Walang makapagsabi kung saan sila lumipat. Kaya naisip ko na ibahagi na lang ang kwentong ito sa inyo, Sir Neb. Kung nasaan man po si Aling Iska ngayon, sana naman ay wag na niyang uulitin ang ganoong bagay. Hanggang ngayon po ay nakokonsensya ako sa nangyari sa boyfriend ko. Bakit? Sana hindi na ako Bakit nagkwento mo ginawa? kay Aling Iska. Bakit? Siguro kung hindi ako naglabas ng sama ng loob sa kanya, Okay. ay hindi nangyari ang trahedyang ito. Kasalanan mo pala Kung eh. totoo man na may kinalaman si Aling Iska sa nangyari sa kanya, Ka mag-judge. humihingi ako ng tawad. Hindi ko intensyon na mangyari ito. Wala na. Uli ka na humingi ng tawad eh. Wala na yung boyfriend mo. Late ka na. Late. So yun guys, tapos na ho. Maraming salamat sa panonood. Kasalanan pala niya eh. May ginawa ka palang kasalanan pero huli ka nang humingi ng tawad. Mali yung ginawa mo. Dapat siya pinapatukan na itong magic wand eh. Pak! Ito ko lang. So yun guys, tapos na ho ang ating pagbablog. At yun nga, sa susunod na vlog natin, papalit tayo sa sa Spirit Halloween. Babalik tayo doon. Ililibot ko ulit yun. Nakaraan kasi hindi ko nalibot kasi nakakaya mag-video. Pero ngayon, makakapag-video tayo doon. Next week, para at least sahod, may bibili na ako na costume. So guys, ayun.
Maraming salamat sa panonood at huwag niyo kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-share sa aking YouTube channel, JMikes TV. At see you sa next vlog at ako'y mag-magic na.